Ipinagtanggol ni Senador Alan Peter Cayetano ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa pagharap niya sa United Nations Human Rights Council. Iginiit ni Cayetano na walang state-sponsored killings at hindi kinukonsinti ng gobyerno ang mga pulis na umaabuso sa kanilang trabaho. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Si Senador Alan Peter Cayetano ang nagbasa ng ulat ng Pilipinas sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council tungkol sa lagay ng karapatang pantao sa gitna ng giyera kontra droga ng administrasyon. Nagpakita siya ng CCTV video at mga newspaper headline ng mga karumal-dumal na krimen na naganap sa bansa. Ayon kay Cayetano, pinapangalagaan lang ng gobyerno ang mga mamamayan nito sa krimen. Kabilang na ang anyay pagiging bayolente ng mga adik sa shabu. Security and human rights are not incompatible. Do you blame the state in taking care of our young people because they're the most vulnerable to the temptations and evils of prohibited drugs? Unless we recognize the relationship of illegal drugs, especially crystal meth or methamphetamine hydrochloride, to violent crimes and poverty, we will not understand the Philippine situation. Humarap si Cayetano sa konseho sa gitna ng batikos mula sa international community sa pagwawalang bahala umano ng Duterte administration sa karapatang pantao sa giyera nito kontra droga. May akusasyon na sadya umanong pinapatay ng mga pulis ang mga adik. Pero pagkontra ni Cayetano, hindi naman nalalayo ang bilang ng killings sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa dalawang nagdaang administrasyon mula 2009 hanggang 2015. Kaya umano mukhang mataas ang bilang ngayon ay dahil sa pagbabago sa kahulugan ng extrajudicial killing o EJK. May nagtatangka din umanong isama sa bilang ng EJK ang mga homicide cases. There is no state-sponsored killings in the Philippines. 2, there is no sudden wave of killings. Binatikos din ni Cayetano si Agnes Calamart, Special Rapporteur ng UN High Commissioner for Human Rights dahil sa negatibong pahayag nito. Please take a look at the statements of tweets of this Special Rapporteur. If you were Filipino and you read these slides, would you think that the Rapporteur is impartial? Isa sa pinupuna kay Duterte ang ilang beses nitong pagsabi sa pulis na patayin ang suspect kung manlalaban, na ayon sa mga kritiko ay nagpapalakas umano ng loob ng mga pulis na pumatay. Sabi ni Cayetano, hindi kinukonsente ni Pangulong Duterte ang mga pulis na umabuso sa kanilang trabaho. Ipinakita pa nga ng senador ang bahagi ng State of the Nation address ni Duterte noong 1 taon patungkol dito. Matapos magsalita si Cayetano, nagkomento naman at nagbigay ng rekomendasyon ng ilang bansa. Ilan sa kanila ay nagpahayag ng pagkabahala sa panukalang ibalik ang death penalty at ibaba ang age of criminal liability. Consistent with the Philippines' obligation as a state party to the second optional protocol of the ICCPR, the Philippines not reintroduce the death penalty. Do not pass legislation lowering the minimum age of criminal responsibility to avoid further criminalization of minor children. Nanawagan din ang ilang bansa na lutasin ang EJK. That the Philippine government thoroughly investigate alleged extrajudicial killings and ensure accountability. At mga pagpatay na hindi kilala ang mga suspect. May mga bansa ring pumuri sa mga hakbang ng Pilipinas upang iahon sa kahirapan ang mga Pilipino at protektahan ang mga babae at kabataan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.